Isang maulan, ngunit pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Ganun din po sa mga nanonood sa atin sa FB Live. Magandang umaga po. Sige po, tumayo na po tayong lahat. At sa ating paglapit at pagpupuri sa ating Panginoon, kunin po muna natin ang ating mga Bible. At makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Ito po ay Tagalog version po. Verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon tinanggap na ninyo ang kanyang habag. Purihin natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat dahil nandito po kami upang ipagdiwang ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po dahil hindi mo po kami pinapabayaan at patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, Panginoon. Maraming pong salamat. Salamat po sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil kami sa iyo lamang magtitiwala, Lord God. Sa bawat araw ng aming buhay, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Sabi mo nga po sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming pong salamat. Salamat sa tunay na katapatan mo, Panginoon, at pagmamahal sa amin, Panginoon. At sa araw na ito, Lord God, kami magpupuri, kami sasamba sa iyo, Lord God, nang walang anumang isipin at ikaw lang ang aming iisipin. Ikaw ang aming itataas sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang aming papupurihan, Panginoon. At Panginoon, yung lahat ng tatayo sa iyong harapan, Lord God, gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang mga bagay na gusto mo ipagawa sa amin ay aming magawa, at yung mga words na gusto mong sabihin ng aming pastor, Lord God, ay makapag-speak po siya with boldness and authority na titin mo sa puso ng bawat isang nandito. Ganun din po lahat ng nanonood sa FB Live, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Iparamdam mo ang iyong presensya sa bawat isa, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Hindi po sapat ang salitang salamat sa kabutihan mo sa buhay namin at sa tunay na pagmamahal na inaalay mo sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Purihin ka, pasalamatan ka sa araw nito, at tayong katagumpayan lamang ang aming dinideklara. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maulan na umaga po sa ating lahat. Maulan man po, pero tayo po'y magbigay ng mainit na pagpupuri po sa ating Panginoon ngayong umaga. Amen po ba? Sige po, let's worship. Let's sing in Jesus' name. Tayo po malakpak.
we have you on our side. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let's continue to dwell in the presence of our Lord. Oh, hallelujah. Down on my knees again.
Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you po sa music team. Mga pinagpalang musikero po ng Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Pagkamat bumabagod po ay talagang napakabuti po ng Panginoon. Tayo po ay signal number 2. Praise the Lord. Hallelujah. Ang bagyo po ay hindi pwedeng hadlangan ang gawain po ng Panginoon. Amen. Sige po malakas na palakpak sa Panginoon. Ay po muna yung manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa kabila po ng masamang panahon. Kami po ay signal number 2, pero ang bagyo, anumang signal, hindi po kayang pigilan ang gawain mo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat po ng mga kapatiran na sa kabila ng bumabagyo ay nandito po sa gawa. Inuna ka, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay. Lord, pagpalain sila, dakilang Diyos, pagpalain mo salita mo na aming pag-aaralan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, upang maunawaan po namin kung ano ang aming katayuan sa aming Panginoon sa Kristo. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. 1 Peter chapter 2, inaawit po natin kung talatan ko. 1 Peter chapter 2, verse 9 hanggang 10. Yan, sige. Sabi po dito, babasahin ko po sa New King James Version. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not people, but now the people of God, who have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihan salita na pag-aaralan po natin sa umagang ito. Okay, yung po mga nasa likod, umupo na po tayo dito. Ana o Gina, si Tantan. Okay, so ang pamagat po ng ating pag-aaralan, our new identity in Christ. Yung ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Our new identity in Christ. Ano po ang ibig sabihin ng identity theft? Ano yung sabihin ng identity theft? Ninakaw yung iyong identity. Ang identity theft, ito po ay kapag yung impormasyon patungkol sa iyo, patungkol sa akin, ay kinuha ng ibang tao at ginamit na wala tayong permisyo at siya po ay nagpapanggap na siya ay tayo. Intindihan mo ba natin? Halimbawa, mayroon kumuha ng impormasyon sa akin, lahat ng aking impormasyon, ginamit na wala akong pahintulot at siya ay nagpapanggap na siya ay ako. Ang tawag po daw ng identity theft. Ang identity theft, ito po ay nangyayari sa mga mananampalataya all the time. At minsan, hindi po namamalaya ng mga mananampalataya. Ang ating pong kaaway, si Satanas, sa po yung dakilang magnanakaw. Sabi po ng John chapter 10 verse 8, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw. Si Satanas po yung ating kaaway, sa po yung dakilang magnanakaw ang nagnanakaw ng ating true identity. Kapag tayo po ay tinalo ng kaaway, nananakaw na yung ating true identity. Kapag tayo po na-discourage, nananakaw na yung ating true identity. Kapag tayo po pag-delay natin yung ating pagsunod sa Panginoon, delaying from obedience, obeying us, denying us of our privileges, and deceiving us from our real purpose in this planet, nananakaw po yung ating identity ng ating yung real identity natin kay Kristo. Ang tawag po doon, identity theft. Ano naman ang ibig sabihin ng identity crisis? Tinignan po ang meaning. Identity crisis is a developmental event
in which a person experiences confusion, uncertainty, or reorientation of their sense of self. It is to struggle with the question, who am I? Sabi po sa Tagalog, tinagalog natin, ang krisis sa pagkakakilanlan ay isang kaganapan sa pag-unlad kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng pagkalito, kawalan ng katiyakan o muling orientasyon ng kanilang pakiramdam sa sarili. Ito ay isang pakikibaka sa tanong na sino ako. Minsan hindi natin kilala yung identity crisis. Para hindi mo nakilala ang sarili mo. Ito po yung nangyayari when children become teenager. Di ba, kapag ang isang bata ay naging teenager, nagkakaroon po sa identity crisis. Di ba minsan, mayroong mga artista, child star. Pagtawag bigla silang nawawala. Kasi nagkaroon po silang identity crisis. Mula pagkabata, naging teenager, bigla silang nabigsan lilitaw, malaking-malaki na eh. Nagkakaroon po silang identity crisis. When children become teenager, it happens when youth pass from adolescence to adulthood. Nangyayari po yan. Pag ang kabataan dumaan sa pagiging adolescent, patungo sa pagiging adulthood, pagiging yung pagtanda. It also happens when adults face postpartum depression, midlife crisis, or emptiness syndrome. Amen. Ang pong identity crisis, ito po ay hindi exclusive sa tao. Maging ang mga institution, maging ang mga organization, can suffer identity crisis. An organization can lose its sense of purpose, mission, and calling. Even the church can suffer identity crisis when the church lost its sense of purpose, when the church lost its sense of mission, when the church lost its sense of calling. Kapag nawala na po yung sense ng purpose, ng mission, ng calling ng church, nagkakaroon po ng identity crisis. At kapag ito po ay nangyari, we go back to the basic and ask, what is the church? Ano po ba ang church? Ang First Peter po isinulat ni Pedro doon sa mga local churches that faces an identity crisis. Sila po kasi itong congregation to sa First Peter, sila po ay na-scattered sa Roman province of Asia Minor. Sila po ay lumalagaw na inignore po sila, naging irrelevant. At yung pong mga tao, yung pong society, naging hostile against the church belief. Ayaw silang paniwalaan. At ito po ay sinulat ni Peter, itong sulat na ito na binasa natin, para po himukin yung mga mananampalataya to stand firm in the faith. Himukin na maging matatag sa kanilang pananampalataya. At dito rin po ay ipinaliwanag ni Pedro what it means to be a Christian. He also explained what it means to be the church. Ipinaliwanag niya kung ano ang pagiging Kristiyano at kung ano ang pagiging simbahan. Pag binasa po natin 1 Peter chapter 2 verse 4 hanggang 10, tinuro po ni Peter dito, to be a Christian is to be the part of the church. Para kung maging Kristiyano, maging kabahagi ka ng isang iglesia. Yan po ay itinuro niya sa chapter 2 verse 4 to 10. Ang climax po ng passage ay nasa verse 9 and 10. Where Peter answered the question, what is the church? Ano po ba ang church? The church is not an organization you join. Hindi po isang organization na sinamahan po natin. The church is not the building you go to. Ang church, hindi po yung building, hindi po yung church, itong building na ito na pinupunta natin. The church is not a service you attend. Hindi po isang service na ating pong dinadaluhan. The church is not a charity you support. Hindi po ito isang charity na ating pong sinusuportahan. The church is not a club you socialize with. Hindi po isang club na nakikipag-socialize tayo. The church is the redeemed community of God's people in Christ. The Greek word is ecclesia, the called out ones, yung tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang kaliwanagan. The church is a redeemed community of God's people in Christ, mga taong kinubos, kinuha sa kadiliman, dinala sa
ng Panginoon. Yung po yung church, redeemed community of God's people. Hindi po ito. Hindi po itong church people. We are the church. As a pastor, I am a church. As a congregation, we are a church. Bahagi po tayo ng body of Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung church identity, yung identity po ng simbahan ito, ay hindi po nakabase sa ating nationality. It is not based on our nationality. It is not based on our background, status, or agenda. It is based on Christ. Amen. Ang sabi po ni Paul Sedan, the key to a good self-image is found in the image of what we are in Jesus Christ. That's true to every Christian and every church. Ang susi ng isang yung magandang larawan sarili ay masusupungan natin doon sa larawan kung saan meron tayo kay Kristo. Amen. Ito po ay totoo sa bawat mananampalataya, totoo sa bawat simbahan. The identity of the church is based on our personal relationship with Christ. Yung identity bilang Kristiyano, hindi nakabase kung ano yung nationality mo. Hindi nakabase kung ano yung background mo. Hindi nakabase kung ano tinapos mo, kung gaano ka kung Ang ating identity as a church, congregation, as an individual church, is based on our personal relationship with Jesus Christ. Sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, Paul teaches 3 factors of our new identity in Christ. Sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, dito po itinuro ni Pablo yung 3 factors of our new identity in Christ. Basahin po muna natin verse 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, His own special people. So number 1, a new position. Ito po yung ating bagong new identity in Christ, a new position, isang bagong katanyuan, isang bagong kinalalagyan. Basahin ko muli natin sa New King James Version. You are a chosen generation, a royal priesthood, holy nation, His own peculiar people. Ito po yung description, purport description of the church. Purport description of the church. Ito pong purport description of the church, ito po yung punong-puno ng Old Testament references. Ginamit po ni Peter yung mga language reserved for Israel to describe the church. Amen. He clarifies that being the people of God is not about our nationality. It's not about our background. It's not about our status or agenda. It is about our personal relationship with Christ. Personal na relasyon kay Kristo. Sa verse 9, Peter described our new position in Christ in 4 ways. Sabi po doon, we are a chosen generation. Dahil hinirang, dahil pinili, we are a chosen people of God. Tayo po ay pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Chosen generation. Isipin mo, sino ako, sino ka, sino tayo para piliin ng Panginoon? Sa ating, dito na lang po sa ating bansa, tayo po'y mahigit na 110 million yung population natin. Pag tinignan po natin yung percentage ng biblical Christianity, kaunti pa lang ang biblical Christianity. Sa kaunting number ng biblical Christianity, isa po tayo sa pinili ng Panginoon. Pinili ka, handpicked ni Lord. Sabi po ng Colossians 3:12, so as to those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion. To those who have been chosen of God, pinili ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, miski ganyan ang mukha mo, pinili ka ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, palakpak sa Panginoon. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, sabi po, but we should always give thanks to God for you, brethren, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning
for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. God has chosen you from the beginning. Pinili ka ng Panginoon sa pasimula pa lamang. Ephesians chapter 1 verse 4. Just as He chose us in Christ before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. We are chosen before the foundation of the world. Bago pa itinatag ang patibayan ng sanlibutan, pinili ka. Sabi ng John, you are not chosen me, but I have chosen you. Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Miski kailan hindi po natin pipiliin ng Panginoon. Dahil hindi natin pipiliin ng Panginoon, ang Diyos ang pumili sa atin. Kailan before the foundation of the world. Bago pa itinatag yung patibayan ng sanlibutan, kailan po ba yun? Hindi natin alam. Pero pinili na tayo. Kaya kung titignan po natin yung ating buhay, miski hindi pa tayo born again, marami tayong naranasan, pero nararanasan natin yung pag-iingat ni Lord. Bakit? Because He has chosen us before the foundation of the world. Napakaraming beses nanganib ang buhay natin. Ako, napakaraming beses nanganib ang buhay ko. Pero naligtasan ko, akala ko magaling ako, yung pala, God has chosen me. God has chosen you. God has chosen us before the foundation of the world. Amen. Sabi ng 1 Peter 1, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. Tayo pinili sa sinaunang kaalaman ng Diyos. Hindi ka pa po isinisilang, hindi pa isinisilang yung ating mga ninuno, pinili na tayo ng Panginoon. Lahat ng nangyayari sa atin, ito po yung ordained ni Lord. Nakasulat. Parang pelikula yan, ginagampanan na lang natin yung bawat, mamaya alam nyo kung saan tayo pumunta, alam nyo kung ano mangyayari sa atin, alam nyo ang lahat ng bagay sa atin. Recorded na po yan. Sabi ng Bible, Psalm 139. Ginagampanan lang natin. Amen. We are chosen, handpicked, elected by God. Hindi po ba tayo natutuwa? Hindi ba tayo natutuwa o being chosen of God? Ay natutuwa po tayo. Sino ba tayo para piliin, Lord? Yung kapitbahay mo nga, hindi ko mapili eh. Minsan nire-reject tayo ng lipunan eh. Pero tayo pinili ng Panginoon. Yung katotohanan na pinili ka ni Lord, ano man ang katayuan mo sa buhay, mapalad ka. Kasi pinili ka, ang pumili sa'yo, hindi si BBM, hindi si Marcos. Ang pumili sa atin, hindi si Mayor Mercado. Ang pumili sa atin, hindi si Governor. Ang pumili sa atin, hari na mga hari. Diyos namang Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Yung Diyos na bumubuhay ng patay. Yung Diyos na nagsasabi, hindi kita iwanan, hindi kita papabayaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. To be chosen is the most God-exalting truth. Because it is totally by divine grace freely given to the undeserving. Yung magiging pinili, ito yung most God-exalting truth. Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon na ibinigay sa mga hindi karapat-dapat, tayo po yun. Hindi ka pinili dahil magaling ka. Hindi tayo pinili dahil mahusay tayo. Hindi tayo pinili dahil tayo pinitit sa iba. Tayo pinili dahil po sa masaganang biyaya ng Panginoon. To be chosen is the most God-exalting truth because it is totally the divine grace freely given to the undeserving. Amen. To be chosen is the most holiness promoting truth because God loved us before the world began. Bago pa nagsimula ang mundo, bago pa nilikha ng Lord ang sanlibutan, minahal na po tayo ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, from the beginning of creation, magpasa hanggang ngayon, minamahal po tayo ng Panginoon. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipamangga. Bagamat tayo po ay natatakot minsan, kasi meron po tayong damdamin, bagamat minsan nalulungkot tayo, minsan kinakabahan tayo. Pag may bagyo, kasi kami dito talaga eh. Pag may bagyo, kasi binabaha sa simbahan eh. Pag may bagyo,
Miski pinipigil mong kabahan, pinakabahan ka eh. Kasi natural sa tao eh. Pero hindi natin pinapanatili yung takot. Amen. Yung pong katotohanan na pinili tayo ni Lord is the most holiness promoting truth because God loved us before the world began. To be chosen is the most strength-giving truth because God's choice is eternal and unchangeable, give us peace no matter what we face. Amen. The most strength-giving truth. Nagbibigay ng kalakasan sa atin. Yung katotohanan na tayo pinili ng Diyos. Sapat yung pagpili ng Diyos, eternal, unchangeable. Hindi po mababago. Miski tayo po ay bumabagsak, miski tayo po ay pasaway, yung pagkakapili ng Panginoon, hindi po nawawala yan. Hindi sasabihin yun, matigas ang ulo mo eh. Pasaway ka eh, hindi na kita pipigay, diyan ka na, hindi po gano'n. Unchangeable. Eternal. Yung pagkakapili. Sabi ng Bible, God has chosen us before the foundation of the world. Bago nga, tinatagang patibay na pinili na tayo eh. Pagkatapos, pag nagkamali ka, bumagsak ka, sa pera ka kung hindi po gano'n. Yung calling ni Lord, unchangeable, eternal. Giving us peace no matter what we face. Nagbibigay ng kapayapaan, anuman yung ating harapin at kakaharapin pa sa buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. To be chosen is the most joy-producing truth. Most joy-producing truth. Because it's the best hope we face in a simple foreign world. Amen. Nagbibigay ng kagalakan. Most joy-producing truth because it is the best hope we have in a simple foreign world. Are we owning the truth that we are chosen? Inaangkin po ba natin yung katotohanan na ikaw ay pinili ni Lord? Inaangkin mo ba? Yes. Angkin po natin sapagkat ito ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Sabi po ulit ng verse 9, but you are a chosen generation. Bakit po tayo chosen generation? But you are a chosen generation. Bakit po tayo chosen generation? Dahil tayo mas magaling? Mas mahusay sa bahay? Hindi po. Ang sabi po ng Deuteronomy 7:7, it was not because you were more in numbers than any other people that the Lord set His love and chose you, for you were the fewest of all the people. Sabi po sa verse 8. Sa verse 8, but it was because of the Lord loves you. The Lord loved us. Hindi po tayo pinili dahil tayo mas magaling, mas mahusay sa iba. Pinili tayo sapagkat tayo po ay mahal ng Panginoon. Pinili tayo dahil po sa Kanyang masaganang biyaya. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. This is the loving initiative by which God saved us in Christ. Christ has chose us before the foundation of the world. Bago pa itinatag ang patibay ng sanlibutan. We are a part of the human race by physical birth. We are part of chosen race by spiritual birth. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 23, you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God. Being chosen does not erase our racial identity. Hindi po mawala yung ating racial identity. Pilipino pa rin tayo. It transcends our racial identity. Linalagpasan po yung ating racial identity. Ibig sabihin, yung ating pong identity as a Christian is greater, is more important than our racial identity. Our chosen race by spiritual birth, we are part of chosen race by spiritual birth. Being chosen that does not erase our racial identity. It transcends our racial identity. Yung ating identity in Christ ay mas mahalaga, most powerful than our racial identity. Palakpakan po natin ang Panginoon. Position in Christ, you are a chosen generation. Minsan ba tumingin ka sa salamin, titigil mo yung mukha mo. Nagawa niyo na po ba yan?
palagi kong ginagawa, titingin ako sa salamin. Lagi ko sinasabi, salamat. Salamat, Panginoon, miski alam mo yung nakaraan ko, pero pinili mo ko. Di ba? Isa pong encouragement yan sa lahat ng pinagdadaan. Pinili ka eh. Dahil pinili ka, hindi ka iwanan sa ere. Sasamahan ka hanggang sa dulo. Ang kaibigan po natin, kahit yung tao na mismo yung best friend mo, ang tawag doon, BFF mo, iwanan ka. Pero ang Diyos, BFF na hindi tayo kalimang iwanan. So, we are a chosen generation. Number 2, verse 10 ulit, we are a chosen generation, a royal priesthood. A royal priesthood. Mahali kang pagkakasador, mahali kang pari, mahali kang pagkakasaserdote. You are a chosen race, a royal priesthood. Royal has to do with being related to king. At royal blood ka, ibig sabihin, meron kaugnayan sa hari. Amen. And priesthood has to do with our special and unique access to God and the responsibility to represent Him to people. Amen. When we turn to Christ in repentance and faith, we now have a new special identity, royal priesthood. Mahali kang pagkakasaserdote. Palakpakan po natin ang Panginoon. As a royal priesthood, we have to live His word and proclaim the message of salvation. Bilang saserdote ng hari, sa ibang translation, saserdote ng hari, kinakailangan po natin ipamuhay yung kanyang salita at ating pong iproklama yung message of salvation doon sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. As a royal priesthood, we have to live His word and proclaim the message of salvation. As a royal priesthood, we are the bridge between God and the lost or unbelievers. Bilang royal priesthood, tayo po yung tulay sa pagitan ng Diyos at sa pagitan ng taong makasalanan. Kailanman ang tao pong makasalanan, hindi pwede ma-reconcile sa Diyos. Kasi bakit makasalanan po siya? Kaya nga namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang yung makasalanan tao at yung banal na Diyos magkasundo. Kailanman po ang isang banal na Diyos makasalanan kung hindi po magkakasundo yan. Para magkasundo, isinugo ng Diyos si Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo upang ang isang makasalanang tao katulad natin ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng ating pong Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are Christ's royal family. Praise the Lord. Kanilang po tayo sa tayo merong royal blood. We belong to Christ's royal family. Amen. Ang ibinayad sa atin, banal na dugo ng ating Panginoon. Taglay po natin yung dugo ng ating Panginoon. We're actually Christ's royal family. We're related to the King of Kings, King Jesus. We all have special access into the presence of God. Huwag po nating hayaang nakawin ng kaawa yung ating true identity in Christ. 1 Peter chapter 2 verse 5. You yourself like a living stones are being built up as the Spirit has to be holy priesthood to offer sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Our new position, a chosen generation. Pinili ka kapatid. A royal priesthood. Saserdote ng hari o bana o yung pong mahal kang pagkasaserdote. Another is a holy nation. Bansang banal. But you are a chosen generation, a royal priest, a holy nation. Isang bayang banal. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang banal? Banal po yan sa paningin ng Panginoon. Kung ang tingin mo dyan sa katabi mo ay hindi banal, banal po yan sa harapan ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. A holy nation.
Nation, ano ba ibig sabihin ng nation? Nation means we are community of people gathered under a common government. Di ba tayo po bilang mga Pilipino, isa po tayo, nation of the Philippines, under the government of the Philippines. But as a Christian, we are a holy nation, we are under a common government, God's government. Theocratic form of government, hindi po democratic. Theocratic form of government. Government under the power of God. Under the supervision of God. Yun po yung nation. We are community of people gathered under the common government, God's government. Holy means we are separated from other people of the world, consecrated to God, unique and distinct. Itinalaga para sa Panginoon. Amen. The church is identified as citizens of the holy nation, but not by our nationality, but by our new character, holiness, with a passionate allegiance to our heavenly King. We are not a nation with boundaries or geographical boundaries. Wala po tayong border. As a nation, wala po tayong border. Walang boundaries. But by being set apart as God's unique people throughout the world. Bilang nation, wala tayong boundaries. Tayo po bilang nation, hanggang Pilipinas lang tayo, yung boundary natin. Pero tayo as a nation, wala po tayong boundaries. But being set apart as God's unique people throughout the world. The church is not to be like the nations of the world. We are a holy nation. Banal na bayan, banal na lahi. To be holy is to be like God in true righteousness and holiness. To be holy is to be set apart for God. Yung pagiging banal, tayo po iniwalay para po sa Panginoon. To be holy is to live differently than the world. Yung pagiging banal, mamumuhay tayo ng kaiba sa buhay ng mundo. Kasi yung buhay po sa mundo talagang tayo man po ay hindi mananampalataya, alam po natin yung takbo ng mundo. To be holy is to live differently. Mamumuhay tayo ng kaiba na sa kanila. 1 Peter chapter 4 verse 14 to 16. As obedient children, do not conform to the evil desire you had when you lived in ignorance. But just as He has called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Be holy in all you do. Maging banal sa lahat ng iyong ginagawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. As a Christian, we belong to a different nation, a holy nation. Amen. Maaaring tayo po, meron po mga citizenship ay Amerikano, Japanese citizens, or Filipino citizens. Meron tayo po na born again, we embrace a dual citizenship. Our new citizenship is more important or higher value, more precious since it binds unto God and to His people in every nation of the world. Dual citizenship po tayo. Ano tayo? Dual citizenship. Ano citizenship natin? Filipino citizens and heaven citizens. Sabi po ng Philippians 3:20. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Ang ating pagiging mamamayan ay sa langit. So tayo po ay dual citizen. Filipino citizen and heaven citizen. At ako po ay triple citizen. Senior citizen. Filipino citizen, senior citizen, and heaven citizen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mamamayan po tayo ng langit dito sa lupa. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang tagalangit. Yung pagiging tagalangit, hindi po nakabase yan sa mukha. Di ba kasi pag Amerikano, alata mo na eh. Amerikano yan, maputi yan eh. Yung pagiging heaven citizen natin, hindi po nakabase sa mukha natin yan. Hindi dahil, hindi tagalangit ka, mukhang taga-ano yan eh. Mukhang taga-ibang planeta yan eh.
Yung ating pagiging heaven sent, hindi ko nakabase sa mukha natin yan, sa kulay, sa buhay. Nakabase sa ating personal relationship. Kung tayo ay merong personal relationship kay Christ, tayo po ay mamamayan ng langit dito sa lupa. Palakpakan po natin ang Panginoon. You are a chosen generation, a holy priesthood, a holy nation. Number 4, ito po kabilang sa ating new identity in Christ, new position in Christ. People for God's own possession. God is special possession. A people for God's own possession. God is special possession. Pag-aari ka ng Diyos. Special na pag-aari ka ng Diyos. Special na pag-aari ako ng Diyos. Special na pag-aari ko. And you and I are people who have special relationship with God. We are distinctive people na tatangi, possessed by Him, pag-aari ng Diyos. Treasured by Him. Private possession, special possession, and valued possession. Yun po tayo. Personal possession ng Panginoon. Treasure possession. Private possession. Special possession and valued possession. Ano po ba ibig sabihin ng possession? Pag-aari. Possession means acquired for a price. Di ba? Pag may pag-aari ka, nakuha mo yan kasi binayaran mo. Di ba? Itong loting to, pag-aari natin kasi bakit? Binayaran natin. Kung may bahay mo ba ka, possession niya kasi bakit? Binayaran mo, binili mo. Hindi naman pwede maging possession niya kung hindi mo yung binili. Malimang ipinamana sa'yo. Possession means acquired for a price. We as believers belong to God because Christ bought us with the ultimate price. Binili tayo ng ultimate price. Revelation chapter 5 verse 9. And they sang a new song, saying, you are worthy to take the scroll and open its seal, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of the every tribe and tongue and people and nation. Sabi ko sa Tagalog, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga sayong iyon, sapagkat pinatay ka at sa pamagitan ng iyong dugo na Jesus, ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. We have been purchased by the blood of Jesus. The precious blood of Jesus. Yung pong banal, yung pong maharlikang dugo ni Jesus ang tumubos po sa atin. 1 Corinthians 6:19-20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom have heard from God, and you are not your own? For you were bought not a price, therefore, you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God. Tinubos po tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kamerahan ng kamatayan ay kasalanan. At dahil po sa kasalanan, yung payment na death, eternal separation from God now and for it po eternal death. Eternal separation from God. Ang kamerahan ng kasalanan, eternal separation from God. Tatlo po uri ng kamatayan. Physical death. Pag namatay ka, ihilibing ka. Spiritual death. Pag wala kang personal na relasyon with spiritual death ka. And eternal death. Pag namatay kang wala kang relasyon kay Kristo, you are eternally separated from God from the hell of fire. Sa apoy ng impyerno. At hindi po natin kayang bayaran yung price of death because we are sinners. So ano pong ginawa ng Diyos? Pinadala si Kristo. Through the death of Christ, God perfect Son. Tinubos po tayo sa kasalanan. 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be a sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Jesus Christ paid the price for our sin by dying on the cross. He paid for us, and we all, we are His, we belong to Him.
Binayaran tayo ng kanyang dugo, kaya tayo po'y pag-aari ng Diyos. Personal possession. Bulay-bulayin mo. Personal tayong pag-aari ng valued possession ni Lord. Pero minsan, di ba pag tayo may naranasan, parang nagtatampo tayo sa Panginoon eh. Pero kung atin pong titingnan yung katotohanan sinasabi ng Bible, we are chosen generation, a royal nation. God's personal possession, valued possession. Pag-aari tayo ng Diyos eh. Ano yung ikatatakot natin? Ano yung pag-aalala natin? Pag-aari tayo ng Diyos. Ano mang maranasan natin, kasama natin ang Panginoon. Pero minsan, pag tayo may naranasan, ang tingin natin, malayo na si Lord. Ang tingin natin, pinabayaan na tayo, Lord. Yung po'y isip lang natin. Kailanman, hindi tayo iwanan. Kailanman, hindi tayo papabayaan. Anak tayo ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. Chosen of God, royal priesthood, a holy nation. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yung po yung number 1, yung position. Number 2, 1 Peter chapter 2, verse 9, that you may proclaim the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. New purpose. Isang bagong layunin. The purpose of the church is to proclaim the grace, the goodness, the greatness of God who saved us. Yung po yung layunin natin na simbahan. Church as a congregation and as individual church. Individually, tayo po simbahan church. As a congregation, we are a church. The purpose of the church, congregation, and as individual church, is to proclaim ating pong ipahayag yung masaganang biyaya ng Diyos. Yung kabutihan, kadakilaan ng Diyos na nagligtas po sa atin sa tiyak na kapahamakan. Proclaim is used only here in the New Testament. Yung salitang proclaim sa New Testament lang po natin mababasa yan. It means to publish. Pag sinabing proclaim, to publish, ilathala, to advertise, mag-anunsyo, to make one din na ipakilala sa marami. Our God is a communicating God. Communicating God po ang ating Diyos. Kaya nga, He gave us creation. He sent us the prophets, the apostle. He gave His word and His Son. Communicating God. Ang Diyos nagko-communicate sa akin noong unang panahon through His creation. Sa pamagitan ng sa Kanyang salita, sa pamagitan ng Kanyang anak. Nung tayo naging anak ng Diyos, we became communicators. We will proclaim. We will publish. We will make widely known the excellencies, the goodness, the saving and amazing grace of God, the greatness, His wondrous deeds. Ibabahagi po natin sa iba. Yun po yung ating purpose. New purpose. A new bagong layunin. Amen. Paano po natin ipoproclaim yung pong goodness, saving, amazing grace, the greatness and wondrous deeds of God. Sa pamagitan po ng ating personal, we proclaim praises in Him who called us in Christian worship. As we gather together, pinuproklama po natin. Di ba kung tayo nagagatid, umaawi tayo, pinuproclaim po natin yung kadakilaan ng Panginoon. Pinuproclaim natin yung kanyang masaganang biyaya, yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan. To proclaim the praise of Him who has called us a Christian worship. The purpose of worship is to proclaim the excellencies, the goodness, the greatness, the wondrous deeds, and the amazing grace of God. Kaya pag tayo po'y umaawit, pinuproklama po natin yung kabutihan ni Lord sa ating buhay. Pinuproklama natin yung kanyang masaganang biyaya, yung kanyang katapatan, yung kanyang pagmamahal sa atin. True worship is God-centered. Tayo ay naparito para sambahin ng Panginoon. Hindi para, kasi minsan merong, pag ako'y nagsimba sa linggo sa church, ano kaya yung beneficio kung makukuha? Minsan laging gano'n, ano kaya yung makukuha ko sa pag-attend?
Sa ating pagdalo sa gawain, meron talagang blessing. Pero tayo may pumupunta sa church, hindi dahil sa blessing. Hindi dahil, kasi sabi ng Biblia, huwag kanutan yung pagtitipon. Pag ako'y dumulong, may blessing si Lord. Hindi mo ganoon. Dumadalo tayo pumunta tayo to worship God para iproklama. Tayo po yung magbibigay. Tayo po yung bibigyan natin ng kawalantian si Lord. Tayo naman yung magbibigay. Pasisiyahin natin siya, patatawanin natin siya, papapalakpakin natin siya. Sa pamamagitan ng ating pagsambang sama-sama na nagbumula po sa ating puso. Amen. Palakpakan natin si Lord. Psalm 96 verse 3 and 4. Declare His glory among the nation, His marvelous work among all the people. For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all God. The church exists to joyfully witness about God who saved the sinners by the crucifixion and resurrection of Christ. Tayo po, ang simbahan ay nag-exist as a congregation. Ang simbahan nag-exist as a personal church to witness about the God who saved the sinners. Yun ang ating purpose. Ibahagi. Yung kaligtas, ibahagi yung pagmamahal ng Panginoon sa iba. Sino ba ang mayroong karapatang magbahagi ng pag-ibig ng Diyos? Tayo po na nakaranas. Hindi natin pwedeng ibigay yung wala tayo. Kaya natin naisisir yung pag-ibig ng Diyos kasi naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya natin binabagi salita sapagkat naranasan natin. Araw-araw yung salita ng Diyos. Bakit natin ibabahagi ang katapat ng sapagkat naranasan natin? Kung ano meron tayo, yung ibinigay na dito, ibabahagi natin sa kanila. Yung mga mananampalataya, hindi nila kaya ibahagi yan. Sapagkat hindi po nila naranasan yung ano yung naranasan natin bilang mananampalataya. Sa ating po pinagkatiwala ni Lord ang kayamanan ng salita po ng Panginoon. Ang ating new purpose to share the goodness of God. To share the love of God. To share the salvation na nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Amen. Lakpakan po natin si Lord. Sabi po ng 1 Peter 2:9, that you may proclaim the praise of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. To proclaim His praises na tumawag sa atin mula sa kadiliman. Na po tayo galing sa kadiliman. Dinala sa kanyang kamanghamanghang aliwanagan. Amen. Ang nakakalungkot pong kondisyon ng mga taong wala kay Kristo, sila po ay nasa kadiliman. Di ba dati tayo ganyan eh. Nasa kadiliman tayo. The darkness of sin, unbelief, and the judgment was in us dati. The darkness of sin, unbelief, and the judgment was in us. Sabi ng John 3:19, and this is the judgment. The light has come into the world, and the people love darkness rather than light because their works are evil. So maniwala tayo sa hindi pamana ng palataya, tayo pinasa kadiliman. We were in darkness before. Kaya naman hindi po natin masusumpungan yung way papunta sa Diyos. In our sinfulness, we prepare darkness rather than light. Di ba? Dahil tayo makasalanan, mas ginugusto natin yung kadiliman. Kaysa sa liwanag. Kasi po ang kadiliman natin yung kasalanan eh. Dahil tayo po ay wala pa wala sa Kristo sa atin, mas gusto natin yung dilim kaysa sa liwanag. Amen. But God called us out of darkness. Pero tayo po'y tinawag ng Diyos. Dati nasa dilim ka, nasa dilim ako, ang dilim ng buhay natin. Tinawag tayo ni Lord, pinili out of darkness into His marvelous light. Mula sa kadiliman, nilipat tayo sa kanyang kamanghamanghang kalunagan. Sabi po sa Colossians 1:13, God has translated us into the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Tayo po ni-rescue from the kingdom of darkness, dinala sa kingdom ng kanyang pinakamamahal na anak. From the kingdom of darkness to His marvelous light. Palakpakan po natin ang Panginoon. God called us out of darkness into His
is marvelous light. Bakit po marvelous light? It is marvelous light because it is a divine light. Sapagkat ito po'y banal na liwanag. It is a marvelous light because it is a saving light. Marvelous na liwanag because it is a saving light. Ito yung liwanag na nagliligtas. It is a marvelous light because it is a purifying light. Nagliliwanag na naglilinis. It is a marvelous light because it is a guiding light. Ilaw na gumagabay sa atin. Nung araw nasa kadiliman tayo, ay lagi po tayo natataka. Wala tayong gabay. Pero hindi na tayo sa kanyang kamanghamangang kaliwanagan, meron po tayong guide. Nakakalakad na tayo sa liwanag. It is a marvelous light because it is eternal light. Ilaw na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. A new position, a new purpose, panghuli po, a new privilege. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 10. Once you were not of people, but now you are people of God. Once have not received mercy, but now you have received mercy. Ito po ay kinote ni Peter kay Prophet Hosea. So Hosea chapter 1 verse 2, the Lord instructed, babasahin po natin Hosea. Inutusan po ng Panginoon si Hosea to marry a prostitute named Gomer. Nabasa na po natin ito. Inutusan po siya na kanya pong pakasalaan yung isang prostitute na ang pangalan ay Gomer. Sabi sa verse 3, he married Gomer. Prophet Hosea loved his wife Gomer, but she was unfaithful. Mahal niya yung kanyang asawa, pero ito ay isang taksil. Ito po ay divine conspiracy. The Lord wanted Hosea to speak on his behalf. Gusto ng Panginoon maging spokesman si Hosea. To be an effective spokesman, Hosea needs to understand kung ano yung nararamdaman ng Panginoon. Para maging mabuting spokesman, kailangan maunawaan ni Hosea yung nararamdaman ng Panginoon. God is married to unfaithful Israel. Kaya ang ginawa niya, pakasalan mo yung prostitute. Pinakasalan niya tapos naging unfaithful para maramdaman niya kung ano yung nararamdaman ng Diyos para sa maging effective spokesman of God. To be an effective spokesman, Hosea needed to understand how God felt. God was almighty, He was married to an unfaithful bride, Israel. Si Gomer po ay nagdalang tao, nagkaroon anak na lalaki, she conceived again and had a daughter. God said to him, sa Hosea 4:6, call her name Lo Rumaha. No mercy, ibig sabihin niya. For I have no longer have mercy on the house of Israel, but I will utterly take them away. So Hosea chapter 1 verse 89. Now when she had been Lo Rumaha, she conceived a bore a son. Verse 9. Then God said, call his name Lo Ami, means not my people, for you are not my people, and I will not be your God. Pero hindi po ito nagtapos. Basahin po natin sa verse 9. Hosea chapter 1 verse 9. Then God said, call his name Lo-Ami, means not my people, for you are not my people, and I will not be your God. For I will no longer have mercy on the house of Israel, for you are not my people, and I will not be your God. Pero hindi po doon nagtapos ang istorya. So, Hosea chapter 2 verse 23, yung promise ng Panginoon, then I will sow her for myself in the earth, and I will have mercy on whom you have not obtained mercy, and I will say to those who were not my people, you are my people. Yung promise ng restoration ng Panginoon sa bansang Israel. Miski unfaithful, may pangako ang Panginoon ng restoration sa bansang Israel. So Romans chapter 5 verse 25 and 26, Paul referred to Hosea's passage to explain how the gospel is for the Jews and the Gentiles. 1 Peter chapter 2 verse 10, Peter uses it to explain what it means to be the church. We cannot live in the past. Hindi po tayo pwedeng mamuhay sa nakaraan, but it is good to look back and remember from where you have come. Di ba? Hindi po magandang balik-balikan yung po nakaraan. Pero maganda pong alalahanin para malaman natin kung saan tayo dati galing.
Sabi ng binasa po natin, dati hindi tayo bayan ng Diyos. Ngayon bayan na tayo ng Diyos. Weekend at hindi po natin malalaman kung nasaan na tayo. Hindi natin malalaman kung saan tayo papunta. Kung hindi natin naunawa kung saan tayo nang galing. Ulitin po natin. Hindi po natin malalaman kung nasaan na tayo ngayon. Hindi po natin malalaman kung saan tayo papunta. Kung hindi natin maunawa kung saan po tayo nang galing. Amen. Ngayon, nasa na tayo? Alam natin kung nasa na tayo, kung saan tayo papunta. At hindi natin nakakalimutan kung ano yung pinanggalingan natin dati. Sabi ng Bible, hindi kayo dati bayan ko. Dati hindi ko kayo kinakabagahan. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, you are my bayan na tayo ng Diyos at tayo pibinigyan ng kahabagan ng ating Panginoon. To understand the privilege of our new identity in Christ, Peter told us to remember what we are. Sabi po sa verse 10, kayo hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo bayan hiniran niya. Nooy, pinagkaitan kayo ng habag. Nooy, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon, tinagat ninyo ang kanyang habag. Amen. Hindi tayo dating bayan ng Diyos. Pero may bayan na tayo ng Diyos. Dati hindi tayo pinawagan. Ngayon, natanggap natin yung habag. Yung po yung dati tayo. Na dapat nating alalahanin yung ating pong nakaraan. Para malaman natin, at sinabi natin, hindi natin malalaman kung nasaan na tayo, kung saan tayo pupunta hanggat hindi natin naaalala kung saan tayo nagmula. Amen. Kaya hindi po natin nakakalimutan yan. Yung ating nakaraan, hindi natin nakakalimutan kasi pinapatotoo natin yan eh. Kasi ito natin nakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Being a Christian is not just a change of status, it is a change of heart. God make us His people by giving us His mercy. Titus chapter 3 verse 5. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by washing of regenerations and the renewing of the Holy Spirit. Grace is giving you what you don't deserve. Yun po yung grace. Ibinigay sa atin, hindi karapat-dapat. Ang mercy is not giving you what you do deserve. Ang kahabagan, hindi binigay sa atin yung karapat-dapat sa atin. Ang karapat-dapat sa atin parusa. Pero dahil sa kahabagan, hindi po ibinigay sa atin. We have now received God's mercy. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, ang ating pong bagong privileges, dati po tayo ay nasa kadiliman, dati tayo hindi bayan ng Diyos, ngayon po kinakabagan tayo bayan ng Diyos. Ang ating responsibilidad is to declare His mercy to all. Kaya nga po, you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession to proclaim the precious being who has called you out of darkness into His marvelous light. Tayo po ay iniligtas ng Diyos para i-share yung kaligtasan na yan sa iba. That we might proclaim, we might advertise, we might publish, we make known, widely known, the excellencies of God, the goodness of God, the faithfulness of God, the greatness, amazing grace of God, the love of God, the wondrous deeds of Him who has called out of darkness into His marvelous light. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are chosen generation, a royal priesthood, the holy nation, a peculiar, sa iba pong translation, peculiar, ang ginamit po ng iba, natatangi. That we might proclaim the praise of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Tayo po natin tumayo. Yun po yung ating new identity in Christ. Numbers chapter 6. Ito yung blessing ni God. Kaya na po ba tayo? And the Lord said to Moses, and the Lord said to you, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord makes His face to shine upon
and enlighten you, be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up His approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelite, and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Maraming salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita. Thank you, Lord, that we are a chosen generation. Kami po'y laing hinirang, a holy nation. Bayang pag-aari mo, sarili mo, Panginoon. Valued possession, personal possession. Maraming salamat. Maraming salamat sa aming new position, sa aming, Panginoon, sa aming new privileges, Panginoon, sa aming new purpose. Maraming salamat. Tinawag mo kami, niligtas mo kami ang aming layunin ay i-share yung kaligtasan sa ibang tao, Panginoon. Maraming salamat. Yung katotohanan na kami po ay pinili mo, yung katotohanan na hindi kami ang pumili, kundi ikaw ang pumili sa amin, isang tagalakan sa amin, isang kalakasan, yung katotohanan na malaman namin na kami po ay pag-aari mo, Panginoon. Wala kami dapat ikatakot at magbibigay sa amin ng kalakasan sapagkat ikaw ang pumili sa amin na nagsabing hindi mo kami iwanan, hindi mo kami papabayaan. Ikaw na pumili sa amin na nagsabing mula sa kayamanan hindi na uubos, pupuloy ng aming mga pangangailangan. Ikaw na pumili sa amin nagsabing pinagaling mo na kami sa lahat ng aming sakit karamdaman, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin maging ang bagyo, Panginoon. Maraming salamat. Bagamat kami po ay signal number 2 dakil ng Diyos. Lord, maraming salamat. In-spare mo kami sa bahabang hindi mo pa tutulutan. Sinabi mo sa mong salita mo anong bagay ay nangyayari dahil po sa iyong kapahintulutan. Huwag mong pahintulutan, makaranas po kami ng baha. At Lord, ang dalangin po namin, ang bagyong ito ay umalis na sa Philippine Area of Responsibility. Kahinaan mo ang hangin, kahinaan mo ang volume ng ulan upang hindi nagkamakpinsala sa amin. And we declare, Lord, na ang bagyong ito ay lalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat. Pinupuri ka naman ang aming pong inaasahan bagyo ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Malakas na hangin ng pagpapala. Malakas na bagyo ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, at natin magsabi ng Amen.